Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang panghuling bahagi ng akdang Ang 4 na Buwan Ko sa Espanya ni Rebecca de Dios. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Ang akdang Ang 4 na Buwan Ko sa Espanya ni Rebecca de Dios ay hinati ko sa 5 bahagi dahil ito ay medyo mahaba. Huwag mag-alala dahil ang una, ikalawa, ikatlo at ika-4 na bahagi ay naka-upload na. Sports. Kung sa Pilipinas ay may basketball court sa halos lahat ng sulok ng barangay, sa Espanya ay soccer o football naman ang tanyag na laro at nilalaro o nilalahukan ng halos lahat ng kabataan saan mang bahagi ng bansa. Hindi makukumpleto ang kanilang linggo kung hindi sila makapapanood ng paborito nilang koponan ng soccer. Ang Real Madrid, isang koponan ng soccer na nakabase sa Madrid, Espanya, ang itinuturing na pinakapopular na soccer club sa buong mundo na may mahigit na 228 milyong taga-suporta. Kasuotan. Pansin kong higit na formal ang pananamit ng mga Espanyol kumpara sa atin. Tanging mga kabataan ang nakita kong nakasuot ng pantalong maong at t-shirt lalo na sa lungsod ng Madrid. Ang mga nakatatandang babae ay karaniwang nakasuot ng blusa at palda o bestida. Ang kalalakihan ay karaniwang namang nakasuot ng may kwelyong pang-itaas, pantalong slacks, hindi maong at sapatos na balat. Sa aming pag-ikot ay halos wala akong nakitang naka-rubber o tennis shoes maliban sa mga turistang namamasyal sa mga baybayin ng Barcelona. Sa loob ng simbahan ay formal ang pananamit, katunayan mayroon silang dress code at ipinagbabawal ang mga damit o kasuotang hindi angkop sa simbahang itinuturing na banal na lugar. Sa pamamasyal nila, pagkatapos ng hapunan ay maayos at formal din ang kanilang pananamit. Napakarami kong natutuhan sa 4 na buwang pagtira sa Espanya. Marami silang mga kaugaliang nahahawig sa atin dahil na rin sa impluwensya ng matagal nilang pananakop, subalit nananatili silang iba at natatangi sa maraming bagay. Pinagpapasalamat ko kina nanay at tatay ang pagkakataong ibinigay nila sa akin upang matuto ng maraming bagay at lalong maging bukas at gumagalang sa pagkakaiba-iba ng mga tao at lahi sa mundo. Ang link na ito ang aking sanggunian ng mga impormasyon na nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Katulad ng binanggit ko kanina at sa mga nakaraang video, ang akdang Ang 4 na Buwan Ko sa Espanya ni Rebecca de Dios ay hinati ko sa 5 bahagi dahil ito ay medyo mahaba. Pero huwag mag-alala dahil ang una, ikalawa, ikatlo at ika-4 na bahagi ay naka-upload na. Isusunod ko na itong ika-5 bahagi. Muli, Ang 4 na Buwan Ko sa Espanya ni Rebecca de Dios. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!